narito na ang ikalawang yugto ng ating kwento na pinamagatang Lorenzo, the Farm Guy. Natapos nga ni Gian ang paglilinis ng kusina at sinundan nito si Lorenzo at nakita niya nga itong nakaupo sa may kubo at hawak-hawak nito ang litrato ng kanyang asawa. Lumapit si Gian at tinanong nito si Lorenzo kung okay lang ba ito. Sinabi naman ni Gian na handa itong makinig at damayan si Lorenzo kung gusto nito ng karamay. Ilang minuto ay nagsalita nga ni Lorenzo at sinabi nitong wala na nga ang kanyang asawa at 3 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ito. Nagulat nga ni Gian sa kanyang narinig at napayakap na lamang ito kay Lorenzo na sa mga oras na yun ay umiiyak. Hindi na nga nakapagpigil pa ni Lorenzo na ibuhos ang kalungkutan nito kay Gian na sa mga oras na yon ay nakayakap kay Lorenzo. Halos 10 minuto nitong dinamayan si Lorenzo at pagkatapos ay bigla na itong natahimik. At sinabi naman ni Gian kung gusto na nga niyang pumasok sa loob para makapagpahinga nito. Medyo nagiging okay na nitong si Lorenzo sa mga oras na yun at tumayo ito at nagpasalamat kay Gian sa pagdamay sa kanya. Naging masaya naman sa pakiramdam ni Gian ang sinabi ni Lorenzo sa kanya at sinabi nitong ayos lang at masaya itong dinamayan siya sa kalungkutan nito. Tumayo na nga silang dalawa at naglakad papasok sa bahay at inihatid muna ni Lorenzo si Gian sa kwarto nito. At nagpasalamat naman ni Gian dahil sa pagtanggap sa kanya ni Lorenzo sa kanyang bahay. Umalis na nga ni Lorenzo at pumasok na rin ito sa kwarto niya. Habang si Gian naman ay nasa loob ng kwarto at iniisip pa rin ang tungkol kay Lorenzo. Hindi na nga namalaya ni Gian na nakatulog ito, dala na nga ng sobrang pagkapagod nito at kakaisip. Habang si Lorenzo naman ay nasa loob na rin ng kwarto at patuloy pa rin ang pangungulila sa asawa nito na sa mga oras na yun ay mag-aalas 12 na ng gabi. Kinabukasan at mag-aalas 6 na nga ng umaga nang magising ni Gian at bumangon ito at naghilamos muna bago lumabas sa kanyang kwarto. Paglabas nito ay hinanap niya agad si Lorenzo. Kumatok ito sa kwarto ngunit wala ngang sumasagot sa kanya. Kaya naman binuksan na nito ang kwarto at sinilip ngunit wala ngang tao sa loob. Dumiretso ni Gian sa sala at sa kusina ngunit wala itong nakitang Lorenzo doon. Medyo nagtaka ito kung saan pumunta kaya lumabas ito ng bahay. Paglabas nito ay sinubukan naman niyang maglibot at doon nga ay nakita niya si Lorenzo na nagbubungkal ng lupa. Napatitig ni Gian kay Lorenzo sa ginagawa nito lalo na sa mga oras na yon ay walang suot pang itaas kaya nakikita nga ni Gian ang maskuladong katawan nito.
Ilang sandali pa ay namataan ni Lorenzo si Gian na nakatitig sa kanya. Kaya naman, tinawag niya ito at lumapit naman si Gian. Habang papalapit ito ay medyo nahihiya pa kay Lorenzo si Gian dahil hindi nito maiwasang tingnan ang itsura nito na sa mga oras na yon ay pinagpapawisan. Lumapit nga ni Gian at binati nito si Lorenzo ng isang magandang umaga at kinamusta niya ito. Sumagot naman ni Lorenzo na ayos lang naman siya. At nagpasalamat itong muli kay Gian. Ilang sandali pa ay tumigil muna ni Lorenzo sa pagbubungkal ng lupa. Lumapit din ito kay Gian upang magpakilala at doon na nga sinabi niya ang pangalan nito. Naging masaya naman ni Gian sa mga oras na yun dahil nararamdaman niya na mabait naman itong si Lorenzo. Kaya nagpakilala din ito ng maayos sa kanya. Ilang sandali pa, tinanong ni Lorenzo si Gian kung nagugutom na ba ito dahil hindi pa nga siya nakapagluto. Sumagot naman ni Gian na huwag siyang mag-alala at nagpaalam ito kung ayos lang ba sa kanya na siya na lamang ang magluluto ng kakainin nila. Hindi naman pinigilan ni Lorenzo si Gian at ngumiti na lamang ito at sinabing sarapan nito ang pagluluto. Napa-okay na lamang ni Gian at tumalikod ito na may malaking ngiti sa kanyang labi at naglakad na nga ito pabalik sa bahay upang magluto. Dumiretso sa kusina si Gian at sinimulan nga nito ang pagluluto. May nakita itong karne ng baboy sa loob ng ref. Kaya naisipan nito na magsigang ng baboy dahil alam din ito kung paano ito lutuin. Halos isang oras na naghanda ni Gian at natapos nga ang pagluluto niya. Kaya tinawag na nito si Lorenzo upang kumain sila ng agahan. Agad namang pumunta ni Lorenzo dahil sobrang gutom na rin nito. At habang papalapit ito ay naaamoy niya nga ang niluluto ni Gian. Pumasok ito sa kusina at doon nakita nito na nakahanda na nga ang pagkain nila. Nagulat naman ni Lorenzo nang makita ang niluto ni Gian dahil hindi nito inasahan na ang paborito niyang sinigang na baboy ang niluto nito. Pinaupo na nga ni Gian si Lorenzo at pinagkuha nito ng pagkain. At medyo nahihiyaman ito, ngunit hindi na niya napigilan si Gian sa ginagawa niya. Excited naman ni Lorenzo na tikman ang niluto ni Gian. At doon nga ay nasarapan siya at sinabing paborito niya nga ang niluto nito. Nagulat naman ni Gian dahil hindi nito inasahan na paborito palang ulam ni Lorenzo ang kanyang niluto. At sinabi nito na maligaya siya dahil nagustuhan niya nga ang pagkain. Bigla muling natahimik ni Lorenzo at napansin naman ito ni Gian. At tinanong niya ito kung okay lang ba siya. Sumagot naman ni Lorenzo at humingi ito ng paumanhin kay Gian dahil naaalala niya nga ang kanyang asawa.
Subalit, nagpatuloy na muli sila sa pagkain at doon nga ay sobrang dami ng kinain ni Lorenzo na sa mga oras na yon ay sobrang busog na busog. Samantala, natapos na nga sila sa kanilang pagkain. Kaya naman, tumayo na muli ni Lorenzo at bumalik na nga nito sa kanyang trabaho. Hinayaan naman siya ni Gian at nilinis na nga niya ang kanilang pinagkainang dalawa. Pagkatapos ay dumiretso ito sa kwarto upang magligpit ng mga gamit nito. Natapos nga ni Lorenzo ang pagbubungkal ng lupa at nagpahinga muna ito. At habang nakaupo ito ay lumapit naman si Gian sa kanya upang magpaalam dahil aalis na nga ito. Nakita naman siya ni Lorenzo habang papalapit ito sa kanya at tinanong nito si Gian kung bakit may dala-dala itong bag. Hindi nakasagot si Gian at medyo nahihiya ito sa kanya. Nagpaalam nga si Gian bago ito aalis. Ngunit tinanong ni Lorenzo kung saan ito pupunta. Hindi alam nito kung ano ang isasagot sa kanya dahil ang totoo ay hindi rin niya alam kung saan. Biglang sinabi ni Gian na baka nakakaperwisyo na ito kay Lorenzo at ayaw nitong makadisturbo pa sa kanya. At bahala na lamang kung saan ito makakarating.